Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. And yung topic po natin for today is ano ang pinaka magandang pangarap sa buhay, na may concept na Calvinism, a theological tradition named after the 16th century French Reformed John Calvin, 1509 to 1564, that emphasized the sovereignty of God in all things, man's inability to do spiritual good before God, and the glory of God as the highest end of done occurs. Ngayon naman po, babasahin ko po yung Bible readings sa Isaiah chapter 43, verse 7. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Sa Tagalog po, sila ang aking bayan na aking nilalang upang kayo bigyan ng karangalan. Ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Mag-start po tayo sa teaching. So, Calvin's emphasis. So, first teaching, total depravity of man. So, dito naman po, masasabi na yung kalayaan na ibinigay sa atin ng Panginoon is nag-e-extend siya as a practice or mas nagiging parang praktisado tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Ngayon naman sa second teaching, the sovereignty of God. So, yung sovereignty po ng God is napakabuti dahil nga sa pagdating pa lamang niya, mga anak niya ay kanyang ililigtas sa buhay at makakasama niya ng panghabang buhay. So, sa third teaching naman, the highest goal of humanity is to glorify God. So, tayong mga tao, syempre binuhay tayo ng ating Panginoon, and siguro isa na rin sa pasasalamat natin sa Panginoon yung siya lang yung nag-glorify and wala nang ibang bagay pa, hindi ba? Minsan kasi yung ibang tao ang gina-glorify nila is yung tao din, which is nagiging mali, na dapat yung highest goal nila is kay God magsiserve and to glorify His name. So ngayon naman po sa application tayo. Be cautious of your tendency to do evil. So kung meron tayong urge sa sarili natin na sa tingin natin makakagawa tayo ng masasamang bagay, pagbabala natin yung sarili natin or lagyan natin siya ng masasabi nating pader pang hindi tayo magkaroon ng kasalanan o hindi tayo lumagpas sa magagawa nating kasalanan. Ngayon naman sa second application, trust God's sovereignty to save and keep us. So, yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin, isalba lang natin to or isabuhay lang natin dahil sa pamagitan ng paniniwala sa ating Panginoon sa pagkapanganak, pagkamatay at sa kanyang muling pagkabuhay. Through that, masisave tayo ng ating Panginoon. As long as nasave tayo ng ating Panginoon, alam mo meron siya, and yung ibibigay sa yung na pagkaligtas, which is ingatan natin yun to keep us safe. So, sa third application, pursue the glory of God as your highest goal. So, tayong mga nilalang ng ating Panginoon, sa mga goal natin sa buhay, una-una natin ilagay is to glorify yung ating Panginoon sa lahat ng bagay, or kahit man lang sa ating tayo nagsasalita, just glorify God
ayun talaga yung main purpose natin kung bakit tayo nabubuhay sa mundong to, just to glorify His name. So ngayon, proceed tayo sa naging discussion natin. What is your mission in life that, when accomplished, would you give the greatest glory to God? Siguro ako yung mas makapag-share pa ako ng kanyang salita, hindi lang sa kaibigan ko, sa pamilya ko, kundi na sa mga taong minsan ko lang makasalamuha or yung mga taong makakasalubong ko lang. And through that, masasabi ko or i-glorify ko talaga yung Panginoon dahil siya yung nagbigay sa akin kasi ng lakas ng loob para gawin yung mga bagay na yun, kung saan ko nakukuha yung lakas ng loob para makapag-share sa mga tao na yun. So, ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.